Noong panahon iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, siya'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimaksik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang mga nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit, ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Sa inyong lahat na aking kamanlalakbay, isang araw na punong-puno ng pagpapala ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Nais kong bigyan ng idiin o pansin o ating pagnilayan ang unang pagbasa. Sapagkat baka nakakalimutan na natin kung sino yung ating mga ninuno, di ba? Kasi ang kilala nating mga ninuno ay yung lolo't lola natin. Pero yung magulang ng ating mga lolo't lola, hindi na natin kilala. Very short ang ating memory tungkol sa bagay na yan. Ang iba nga, hindi na nakita yung lolo't lola. Dahil dito pinanganak sa Abu Dhabi, namatay si lolo't lola sa Pilipinas, hindi na nakilala. Ang lungkot, no? Sino yung ating unang mga magulang? Si Adan at si Eva. Sigurado ba kayo nung kayo nagmula? Of course. At si Jesus din, doon din siya nanggaling. So lahat-lahat tayo doon nanggaling. Ang nais kong bigyan ng pansin ngayong umaga, ngayong tanghali mga kapatid, ay yung sinabi ng Diyos kay Adan. Ano bang sinabi? Saan ka naroroon? Where are you? Ito yung kauna-unahang tanong
at pakikipag-usap ng Diyos kay Adan. Hindi nasusulat yung nung ginawa, nag-usap, hindi, ito lang. At ang unang tanong ay, where are you? Nasaan ka? Sa katunayan, ito rin yung kauna-unahang tanong ng Diyos na nakasulat sa kasulatan, sa banal na Biblia. Nasaan ka? Nais kong isuggest na muli nating pakinggan, umalingaw sana sa ating mga pandinig ang tanong ng Diyos, nasaan ka? Sabihin mo sa sarili mo, nasaan ako? Ayan. Nasaan kayo? Ito yung tanong ng Diyos sa akin, sa inyong lahat na naririto. Where are you? Masyado tayong pamilyar kay Adan at kay Eva tungkol sa kanilang istorya na sila'y kumain ng mansanas, hindi naman mansanas ang kinain. Yun yung atin ang kinakagisnan. Na sila'y nag-disobey sa Diyos, yung original sin. Di ba? Ngunit, merong bagong tanong, no? Para mapakinggan natin yung tanong ng Diyos. How do we understand the question? Depends a lot on the tone. Yung tanong at yung, ano ba yung tono? Tono ng tanong, malaking, merong kinalaman yung tanong na yun, di ba? Yung tanong at saka yung tono ng tanong, malaki ang kinalaman sa buhay natin. Kapag merong isang galit at nag-aakusa, hindi ko masabi yung ano, where the are you? Kayo na magdagdag. Alam natin kung ano yung susunod, di ba? Pag yun ay pagalit na tono. Pero pag narinig natin yung tono na may pag-aalala, concern and worry mula sa mga magulang, na hinahanap yung kanyang anak, anak, nasaan ka? Iba ang dating, di ba? Kasi iba yung tono ng pagtatanong ng magulang, where are you? At kapag narinig naman natin yung boses na pagtatanong na where are you ay soft, provocative, ng isang nagmamahal, sa cellphone man o so whatever, where are you? Galing sa jowa mo, tanong, where are you? Where are you? O kung sa text, where are you? Sa kabilisan, where are you? Hindi ko naman sagot doon. Ang sagot doon? Maybe God is simply looking for and desiring to see Adam's presence. Baka yun lang hinahanap ng Diyos, yung presensya ni Adan at ni Eva. Maybe it's not an angry question. Where are you, Adam? No, hindi ganoon. It's simply that God ay gusto niyang makasama tulad ng isang ama at magulang na naghahanap sa kanyang anak. Adan, saan ka naroroon? Ngayong tanghali, mga kapatid, gusto kong pagnilayan natin ang tanong na nasaan ka sa dalawang pamamaraan. In your life today, where are you? Sa buhay mo ngayon, dito, konkretamente sa Abu Dhabi, nasaan ka? Anong takbo ng buhay mo? What is going on with your life? Kumusta na iyong buhay panalangin? Nagdadasal ka pa ba? Nagsisimba ka pa ba? How is your spiritual life?
Kumusta yung mga kaibigan mo? Yung pakikipag-ugnayan mo sa iyong mga magulang, sa iyong asawa, sa iyong mag-anak. Nasaan ka? Sa iyong pamilya, sa iyong magulang, sa iyong trabaho. At doon sa mga broken-hearted, doon sa mga naghihinagpis, where are you now? What is your life today? Nasaan ka doon sa mga panahong at pagkakataong you regret? Doon sa mga disappointments mo at failures sa buhay, where are you in your disappointments and failures? Where are you in your joys and in your thanksgiving? Ang tanong na yun, mga kapatid, ay isang imbitasyon lang para pumasok tayo sa ating kalooban at pagnilayan, nasaan na ba ako sa aking buhay? Nasaan ang takbo ng buhay ko ngayon? Di ko alam. Pero yung sagot ninyo doon, hindi pa rin ang konklusyon. Yun ay information lang. Kaalaman mo lang kung nasaan ka sa mga sandaling ito. It's honestly asking myself, o sasabihin natin, nandito ako, ito ang sitwasyon ko. The next question is, ano ba yung unang question? Where are you in your life today? The next question is, saan ka nagtatago ngayon? Today in your life, where are you hiding from? What parts of your life are you hiding? Ano yung itinatago mo sa buhay mo? Ano yung pinagtataguan mo sa buhay mo? O bakit ka nagtatago? We hide ourselves through being busy. Kapag ayaw nating makausap yung mga magulang natin o iniwan natin sa Pilipinas, ang ating excuse ay, busy ako dito sa Abu Dhabi. Nagtatago ka ba para alagaan ng iyong mga anak? Do you hide yourself in distractions, yung mga diversyon natin sa buhay? Tabi-tabi po. Nagtatago ba tayo sa pamamagitan ng shopping, alkohol, droga, at iba't iba pang mga bisyo? Do you also run away and hide from hard decisions in life? May mga sitwasyon dumadating tayo sa buhay na kung saan dapat tayo magdesisyon na dapat ko nang putulin ang relasyon na ito. Are you hiding from that? Mga kapatid, isang in-depth sa saliksik sa buhay natin. Itong tanong na ito ng Diyos kay Adan at ngayon ay tinatanong sa bawat isa sa atin. At sapagkat ngayon ay pinagdirawang natin bilang isang bansa ang pagdating na kalayaan natin ng 126 years of independence, tanong ko rin, tinatanong rin ng bansang Pilipinas sa iyo, kung siya'y tao, i-personify natin ang ating inambayan na magtatanong, mga anak kong Pilipino, nasaan na ang inyong pagmamahal sa akin? Mukhang kinalimutan niyo na ako. O nga't ng ibang bansa kayo dito sa Abu Dhabi, huwag niyong kalilimutan ang ating lupang tinubuan. Dahil saan man lupalop tayo pumunta, dala pa rin natin yung ating dugo bilang Pilipino, bilang isang bansang hinirang ng Diyos, ang kaisa-isang bansang sa Asia na Katoliko.
Naway ipagpatuloy natin yung ating pananampalatayang ito saan man tayo mapunta. At sa araw na ito, ipagdasal din natin ang ating bansa na naway kasihan tayo ng Diyos, na naway dumating yung panahon na hindi na kailangan lumabas ng bansa. Sana'y dumating yung panahon na hindi pangangarapin ng mga batang ito na lalayasan ng Pilipinas upang pumunta sa ibang bansa. Sana'y dumating yung pagkakataon at panahon na tayong lahat ay nandoon. Sama-samang magtatamasa ng ating pinaghirapan at hindi ibang bansa ang makikinabang sa inyong karunungan at sa inyong katalinuhan. Dasal, prayer, wish, and a dream.